Magandang araw mga kababayan. Mukhang tahimik po yung mga buaya ngayon na nagkakaroon tayo ng mga matitinding baha sa NCR at the same time sa buong Luzon. Napakaraming baha ngayon. So mukhang tahimik yung mga maiingay sa impeachment ni Vivi Sara. Yung mga nagsasabing mobo na si Erwin Tulfo, abay mukhang hindi nagsasalita. So maya pag-uusapan natin yan. At 18 na Marines, grabe po mga kababayan natin, no? Talagang umalis yung apat. Pero sa kanilang pag-alis, grabe yung paninira nila na ginagawa kay Attorney Balikod ngayon. At sumasaludo po tayo sa 14 na mga naninindigan. At itong mga miyembro ng prosecutors ngayon, sinasabi nila na kailangan daw ipaliwanag ni Attorney Fua yung kanilang pakikipag-meeting sa isang official po ng Commission on Audit. Pero siyempre sinagot yan ni Attorney Fua para sa kalinawan at hindi pala sila yung talagang namilit na pumunta ron. Sila yung pinapunta for verification din. So yan po mamaya tatalakayin po natin mga kabayan. Pero bago ang lahat, ngayon puntahan naman po natin itong bagong kasinungalingan na naman nitong si Sandro Marcos. Sinasabi kasi nitong anak ng sinungaling at magnanakaw, apo na rin ang magnanakaw, anak na rin ang magnanakaw, na yung Duterte daw, nung panahon na bago magkaroon ng eleksyon, ay nagkaroon daw ng kasunduan. Yung mga kaalyado ni President Duterte at sila. So, kinakausap daw sila na ito yung mangyayari. So, susuportahan, i-endorse si Bongbong Marcos, pero dapat yung kampo daw ng mga Duterte, yung pipili kung sinong ipipwesto na mga cabinet secretary, gagawing House Speaker and gagawing Senate President. So, mga kababayan natin, no? Itong si Sandro Marcos, parang pinapatunayan niya tuloy na talagang wala silang chance. Otherwise, ay kumapit sa mga Duterte. Pero ang kwento ni Sandro Marcos, na ang mga Duterte dapat yung pipili sa mga pwesto na mahahalaga sa gobyerno. Wala namang naniniwala dyan. Diba? Kasi mantakin mo patapos na yung termino ng kanyang ama. Ngayon lang po nila naisip ito as bago na naman na diversionary tactics para sabihin na biktima sila. Diba? Para sabihin na kaya nila ipanalo ang kanilang sarili kahit walang endorso ni Tatay Digong. Pero tandaan natin si BP Sara yung nagpapanalo sa kanila. Kasi kahit walang endorsement ni Tatay Digong, dahil si BP Sara ang naging partner ni Bongbong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng mga Duterte. Pero ito pala yung nangyari kung sakaling totoo yung sinasabi ni Sandro Marcos. Basahin ko yung sinasabi ni Ma'am C. Hero. Sabi niya dito, imagine kung pinagbigyan yung demand daw na yun ang isang kampo ang pinili ng speaker, yung isang kampo ang pinili ng Speaker of the House, edi hindi sana nagkaroon ng saldi ko sa appropriation at Yeda Marie Romualdez sa accounts, edi hindi sana nagkaroon ng Speaker, guiding lights at source of inspiration na tulad ni Martin Romualdez. Gusto nyo ba yun? Which is totoo. Di ba? So, ibig lang sabihin, kung sinunod ang kampo ng mga Duterte, kung sakali man, ibig sabihin, walang nangyaring korupsyon na ganito kalaki ngayon sa gobyerno. Kasi aminin naman natin, hindi naman talaga mangyari yung zero corruption. Magkakaroon talaga ng corruption sa gobyerno. Kahit gaano pa kahigpit ang gobyerno, kahit gaano pa kagaling. Pero hindi lantaran. At yung mahuhuli, edi ikukulong. Pero ngayon po lantaran. At ang matindi, yung mga huling-huli na mga kurap at magnanakaw, sila pa yung nagpapakulong sa mga nagpapaimbestiga. Saan ka pa? Diba? Ang nagbulgar po sa nangyaring korupsyon sa GAA, Tatay Digong asa na ngayon? Nasa dahig. So tama yung sinasabi po ni Ma'am C. Hero na kung sakaling hindi nagkaroon ng Saldico, Yeda Romualdez and Martin Romualdez, hindi nangyari yung mga ganitong klaseng katalamak
na korupsyon. At kung hindi nagkaroon ng mga kasabwat din, ngayon na nasa cabinet secretary, yung mga tinanggal na at nag-resign, di sana walang matinding nangyaring sabwatan ng korupsyon. Kaso, sila yung pumili. Di ba? So, hindi totoo yung sinasabi ni Sandro Marcos. At sana lang, naging gano'n na lang yung kanilang ginawa. Sana, hindi pa naging talamak ang korupsyon sa ating bansa. Dahil siyempre, may mapipili na magagaling. Kung ano man yung plano ni Bongbong Marcos, mapipigilan. Di ba? So, kaso, lahat sila ngayon ay magkasabwat. So, talagang planado nila. And sa aking lang pagtansya, mga kababayan natin, palagay ko, pinalano talaga ng mga Marcos na kausapin ang mga Duterte na talagang bilogin ang ulo ni Vice President Sara. At palagay ko rin, sa mahabang panahon, pinagplanuhan nila yan kung sino ang gagamitin nila para makabalik sila sa Malacanang. And dahil kasikatan ng mga Duterte po ang sinubukan nila at nagtagumpay po sila. Kaya wag na tayo maniwala sa sinasabi nitong si Sandro Marcos. Grabe, Sandro Marcos, bata pa, napakasinungaling na talaga. Gumagawa na lang ng kwento para ma-divert ang issue. Pero sa totoo lang, kung nangyaring sinasabi niya, mas panalo sana ang taong bayan. Diba? Kaya sinasabi nga ni si Chihiro kung wala sanang Saldico, walang Yeda Romualdez and walang Martin Romualdez, siguro tama, hindi ganito kalala o lantaran ang corruption. So marami pa tayong pag-uusapan, palike ng video natin. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, mismo minora ni Vince Dizon ang kanyang sarili. Bakit ko nasabi yan? Mantakin mo, yung kanyang pinagmamayabang na ginawa nila sa EDSA as part of EDSA rehabilitation, abay hindi pa umabot ng 1 taon, nabakbak na. So sino ngayon ang minumura niya? Ang proyektong ito ay pinagmamayabang niya under the Marcos administration as part daw ng ligasiya ni Bongbong Marcos. Anong klaseng proyekto yan? Nasaan yung pera at bakit palpak yung pagkagawa? So, sinubukan niya ring murahin ang kanyang sarili. Anyway, panoorin natin, mga kababayan. Kaya ganito kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Bakit nagkaganon? Gago ka pala Proyekto mo yan at di mo alam. Sabi mo, nag-i-inspection ka kahit hanggang madaling araw dyan. Tapos ngayon pumalpak, tanungin mo yung iba. Buang din to, no? Pinaka-depressed na section, sir. Putang ina talaga. Inurang sarili. Anticipate natin to Barado Ayan Dapat na-anticipate natin to sino minumura niya ng putakin na? Sarili niya. Hindi ko malabas Kita mo doon tinan mo, ayan Hindi ko malabas Hindi lumulusot Bakit di lumalabas? Bakit di lumulusot? Ano nangyari sa plano mo, Vince Dizon? Hindi pa umabot ng 1 taon. Sayang ang pera. So, ang nangyayari, since lowest point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Dahil How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa Ay, ito, pakinggan natin. EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda naman pong ito? tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating aspalto ngayon at ito pag-reblock natin, talagang piling-pili. Wala pang 1 taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Di ba? Matibay daw, mga kababayan. Piling-pili daw na materials ang ginamit ni Vince Dizon. Pero hindi pa umabot ng 1 taon. Bak-bak na. So, nasaan yung piling-piling materials? Alam nyo, pakinggan nyo yung pananalita ni Vince Dizon. Yung maninisi ka, ay parang naririnig ko si yung kanyang sarili. Kasi nga, sila yung may kagagawa nito.
O ano yung pinagmamayabang nila? So, ibig sabihin, may pumaldo na naman dito. Kaya nabakbak niyan, ang sabi po ng nasa comment section, hilaw yung pagkaluto. Minadali, hindi tinrabaho ng pulido. Kumbaga, trabahong kores-kores. Minadali, mga kababayan natin, ang paggawa niyan. Yung akala natin matigas, akala natin okay. Alam mo, dumaan ako dyan, nakita ko naman yan eh. No, kung paano nila ginawa. At ito pa ha, ay papakita tayong video kung ano ang kanilang tinapal dyan. O, ito na, yung video na sinasabi ko, mga kababayan po natin. Parang mantel lang ata. Yung nilagay nila, yan o, nakarolyo. Tapos, pinadaanan lang ng pison. Ano kaya ito? Baka gustong ipaliwanag ito ni Vince Dizon. Ito po along the area of Mandaluyong City. EDSA Rehab Project Phase 2. Ito, panoorin nyo to mga kababayan natin. Ayan. So, anong nirolyo na yan? Tapos, pinadaanan ng pison. Pinadaanan ng machine. Bakalsada yan. So, ano yung nilagay nila na nakarolyo na to? Yan o. So, anong nakarolyo na yan? Alam mo, marami rin tayong nakikita ng mga construction sa paggawa ng kalsada. Pero ngayon ako nakakita na bakit may mga nilalagay na mga nakarolyo na yan. Kaya yung sinasabi nilang mabilisan, magandang quality, iba pa rin yung gawang solido. Konkreto talaga. Konkret na may bakal, yan talaga pang matagalan. Dekada talaga yan bago masira. Pero itong asfalto na ito, kahit gaano pa ka-special yan, Vince Dizon, kahit gaano pa ka-piling-piling materials yung gagamitin mo, basta asfalto, wala akong tiwala dyan. Kaya, ayan, Vince Dizon, sana lagi mong murahin ang sarili mo. Dapat minura mo na rin dyan yung amo mo kasi kasama sa pagplano at sa pag-aproba sa materials at budget na ginamit dyan. Nasaan yung bilyones na budget para sa EDSA rehabilitation. Mga kababayan, may pumaldo. At dahil baka nga po yung ating pinag-uusapan, okay, balikan natin ang nagmamayabang na isang kongresista sa unang distrito ng La Union. Si Representative Ortiga o tinatawag natin na Boy Tulog dahil pumupunta ito sa Senado para mag-attend po ng impeachment trial ni Vice President Sara pero madalas natutulog ito. So ang sabi niya na mayroon daw nagpundo ng worth 5 million para sa online paninira laban sa kanya. Pero bakit ngayon nagdedepensya siya at sinasabing gumagana naman daw po ang lahat na kanyang flood control. So kung gumagana yung kanyang flood control, mga kababayan, at sinasabi niya no, na fake itong mga allegation na talagang bumaha sa kanyang lugar dahil walang flood control, bakit kailangan niya mamudmod ng napakalaking ayuda? Magkano ba yung kanyang ipamudmod? So, sinasabi niya, mamimigay daw po siya, mga kababayan natin, ng worth 31 million na ayuda sa unang distrito ng La Union. So, sinabi mo, gumagana yung flood control. Pangalawa, fake yung paninira sa iyo. Tapos ngayon, mamimigay ka ng ayuda. So, sino yung bibigyan mo ng ayuda kung wala namang napiperwisyo? Pero sa totoo lang, may perwisyo talaga. Pero syempre, no, dahil ang gulungan ng utak ng mga ito, hindi nila alam kung paano nila ipaliwanag, paano nila malusutan itong mga anomalya na kanilang kinabibilangan, hindi na po magkatugma-tugma yung sinasabi nila sa iba't ibang interview sa mainstream media. Tapos sabihin nila na naninira, may naninira sa kanila. Ayan o, galing sa media mismo, di ba? Ulitin natin, galing sa kanila mismo yan, ayan. Sinasabi niyang gumana. Kanina lang sinabi niya na may naninira sa kanya, no? Splice yung mga video ng baha. Tapos ngayon sasabihin niya na talagang marami lang bumuhos na ulan. Talagang may baha. Ay nako.
Around 3.4 M sa structure, minimal naman po. Tapos sa agriculture, around, check ko lang para sigurado. Sa agriculture, around 2.9 for the entire province. And sa livestock po, around 205K ang damages po. Malakas po talaga yung volume ng ulan eh. May sa 1 month bakla siya din, no? compressed into 4 days. So medyo tumaas po talaga yung mga ilog namin. Saka yung bagyo nandun po sa may harap po nasa gitna po ng aming distrito sa dagat. Doon po nabuo yung Maymay. So high tide po siya at the same time. Ang lakas po nung ragasan ng ilog. Pero within 20 minutes, basta huminto yung ulan, huhupa po lahat ng baha. Pero yung baha naman po is sa Central Business District ng San Fernando was gutter high. And dun po sa bypass road namin was above the ankle lang ng konti. So passable po lahat ng national road. Oh, yan, inamin niya na may baha. Inamin niya na may baha, mga kababayan po natin. So, paano niya ipapakalat na fake yung mga kumalat na videos patungkol sa baha na nangyayari po sa kanilang lugar? Paano niya masasabi na mayroong 5 million na online campaign upang i-mislead yung baha sa La Union? Siya mismo umamin, di ba? Ayun, may baha. Tapos mamimigay ka ng 31 million na ayuda kung sinasabi mo na mislead lang yung baha at kung kaunti lang yung napiperwisyo. Di ba? So dahil hindi nila kayang lusutan, ngayon, umamin na lang. Kaya ganun sila katakot kay Vice President Sara. Ganon sila katakot. Kinakabahan po sila. Gigil na gigil po sila. At gusto nila ma-impeach si Vice President Sara. Kaya sa totoo lang, ang dami talagang dapat managot at dapat singilin ng taong bayan sa napakalaking korupsyon ng flood control. Kaya, yung mga buaya ay nagsiswimming ngayon sa baha sa bawat distrito at lugar nila. Okay na? Sa mga pinklawan at loyalista, huwag puro Davao. Banatan nyo rin minsan ang inyong mga idol. Maraming salamat po.